Dahil nga itong sa Zamboanga, hindi naman ako taga roon. At may nangyari pa na niluuban yung bahay ko. So doon ako natatakot kasi ako lang naman mag-isa ang titira doon sa bahay na yon. Itinuloy ko lang siyang ipinagawa nung nandoon na ako, nung may nangyari na doon sa Zamboanga na niluuban yung bahay ko. Kaya ang desisyon ko, doon na lang ako sa bahay ko, sa lugar ko, dahil komportable ako, walang mananakit sa akin. Pag may pera po ako nga sinasahod sa YouTube na kahit kunti lang, kahit tipirin ko yung aking pagkain para lang makabuo lang ako ng bahay at ako na ang gagawa, ginagawa ko po yun. Wala nang bayaran sa Zamboanga, wala nang bayaran sa Davao, no? Ito na lang talaga sa Cavite na bigla na lang sumulpot na naging okay ulit, nanalo kami sa bidding. Tama po kayo, no? Boss Kulukoy. Oh, so ibig sabihin doon, malaking naitulong nung bahay na yon sa Pinyan sa channel ko. Consistent kasi. Benta mo na yung bahay na hindi mo naman nararamdaman. Good morning mga ka-jokes. At nandito tayo ngayon sa ano pa rin, balik tayo dito sa kung saan tayo nakaraan. Yan, dito pa rin, oh. Yan, Curious Island pa rin tayo mga ka-jokes, ha. Ayan, malakas ang hangin. At pahunas na siguro to. Kanina medyo maano pa yung tubig, hindi pa nakikita yan. Ngayon ano na, nakikita na yung medyo buha-buhangin. So pahunas na to. So tingnan natin mamaya kung punta tayo dyan sa hunas na yun mamaya. Pero bago man yun mga ka-jokes, no, gusto ko lang magsalita, no. Good morning pala po sa inyo lahat, mga ka-jokes. Andito tayo sa bangka pala. Ano, hindi mo ano itong bangka. Nandito tayo sa bangka ngayon. Meron akong mga ano dito, meron akong mga screenshots na mga ano, mga comment dun sa comment section, no. Na marami silang mga kino-comment doon na kesyo ganito, ganyan. Ang pinaka-ano doon, yung mga nasa isip nila na ano, na bakit ko daw inuna ang bahay sa Zamboanga. Meron naman pala akong bayaran na bahay sa Cavite, ganon, no? So yun yung ano, gusto ko lang linawin, no. Hindi natin masisisi ang mga nagko-comment na gano'n, no, na kasi hindi naman nila alam kung ano talaga ang punot-dulo, kung anong mga nakaraan ko, kung paano nangyari. Hindi lang, parang may ano dito. Yan. Kung ano ang mga nangyari, kung alin ang nauna, kung alin ang nahuli, kung alin yung wala pa, kung alin yung nandyan na, no. Hindi nila alam yun, no. Ang buhay ko, siyempre ako lang ang nakakalam, kaya ako lang din ang magpapaliwanag, no. Kailangan ko magpaliwanag, kailangan ko magpaliwanag para malaman din, no. Kahit konting impormasyon lang, kasi ang tanging kanilang binabatayan ay doon lang sa ano, sa kung ano yung kanilang nakikita, no, na hindi naman nila alam kung alin ang nauna doon o hindi ang nahuli, di ba, no? So doon tayo sa nauna o nahuli, no. Babasahin lang natin dito yung sa mga comment, no. Meron akong babasahin dito ng mga nagko-comment dito na iilan. Dito sa aking screenshot na namin, ang dami ko na pala nabasa. Basahin ko na ito huli. Ito huli. Meron pala dito si Boss Kulukoy. Yan, si Boss Kulukoy. Unahin ko si Boss Kulukoy. Yan. Saan ba ang lugar? Saan ba ang lugar na magaan sa'yo? Sa Davao, sa Zamboanga, o sa Cavite? Kung saang lugar ka masaya, doon ka mag-focus. Jokes. Benta mo na yung bahay na hindi mo naman nararamdaman ang kasiyahan, sakripisyo at focus sa isa't isa. Pag okay na lahat, edi doon ka ituloy mo mga investment mo.
tama po kayo, no? Bus, Urukoy, tama po kayo sa mga nasabi nyo. Kung saan ako masaya at komportable, doon ako mag-focus. Yan. So, meron siyang mga kinoment doon sa comment section, pero ito lang ang na-screenshot ko. Ngayon, kung ang tinatanong mo ay kung saan ang magaan sa akin ang Davao, kasi unang-una doon ako ipinanganak, doon ako komportable kasi nandun yung mga natitira ko pang mga kamag-anak. Yung nanay at tatay ko patay na. Yung mga natira ng mga kamag-anak, kapatid ko, mga tita ko, mga pinsan ko, mga lahat ng mga kamag-anak nandun na sila, no? So mas komportable ako sa Davao, no? Dito tayo sa sinabi nila may bahay ka naman palang babayaran pa, bakit inuna mo yung sa Zamboanga? Ganito po yan, nung pag-alis ko po, nung galing po akong abroad, nangyari na ang lahat-lahat. Sa mga nakasubaybay sa akin, alam niyo kung ano mga nangyari noon. Nangyari na ang lahat-lahat. So yung bahay ko na yon, wala na, no? Nakuha na ng pag-ibig yon, nakuha na ng pag-ibig. So ngayon, hindi ko na in-expect na makukuha ko pa ulit yun, pero yung mga gamit ko nandun pa rin, kasi hindi ko talaga kumbaga hindi ako umalis doon. Hindi ko kasi marami nag-a-advise na na wag ko na ulisan. Kaya doon pa rin yun. Inaantay lang pala nung ex ko na umabot siya sa punto na nasa nasa acquire asset na siya, tapos hanggat sa mapunta na ng bidding, no? Hanggat sa mapunta na ng bidding, yun pala ang inaantay ng ex ko, kasi yun lang ang tanging tsansa. Pero sa akin, sa isip-isip ko, wala na, kasi nung sinubukan ko siyang bayaran, mayroon akong pera noon, galing akong abroad, babayaran ko sana siya ng mga malaki-laking halaga din ang ibabayad ko doon sa Pag-ibig. Kaso lang, umabot na siya sa malaking halaga na hindi ko kayang kasi gusto nila mangyari 3 gives sa Pag-ibig. So gipit 3 gives, hindi ko kaya yung 3 gives na yun dahil ang laki, no? Yung pera ko naman na galing abroad ako noon, hindi naman ganun kalakihan din ang nadala ko, no? So gusto nila 3 gives, i-resign ako sa exit na ako noon wala na talagang tsansa, hindi na mababayaran kasi pang trabaho ko, wala na akong trabaho nung panahon na yon, pandemic, no? So hindi yun sa sinasabi dito na hindi ko inuuna ko yun. Kaso lang yun nga, nung pinrasis ko na, hindi tinanggap ng Pag-ibig kasi gusto ng Pag-ibig bayaran ko siya ng umabot ata ng malaki yun, nandun sa malaki ang mababayaran nun na hindi kaya nung pera ko na dala ko nung galing sa exit, no? Kaya ang nangyari, nag-usap kami nung ex ko noon na antayin na lang yung bidding nga, yung ganun. So wala na sa isipan ko yun, kasi naman yan parang nawala na ako ng pag-asa nun, kasi may pera nga, ayaw nga tanggapin kasi gusto cash. Tapos ngayon, installment naman, gusto 3 gives lang. Hindi ko kaya yung 3 gives kasi hanggat sa umabot sa punto na matapos yung kabuuan noon, no? So wala na yun, wala na sa isipan ko yun, wala na. Ngayon nag-vlog ako, lahat nag-vlog ako, nalaman ko na kay Franstar ganun din, kay Franstar. So yung sa akin, nung nakuha yung kay Franstar, namang 100 ata yung kay Franstar, yung sa akin mas malaki pa yun, ang mas malaki pa doon yung kay Franstar, yung sa akin. Kaya walang chance, wala na sa isipan ko yun. Ang nangyari, natapos yung challenge, pumunta ako ng Zamboanga, nagkaroon ako ng magandang view doon sa Zamboanga, no? At ngayon, siyempre nagkaroon ng mga vlog doon, naging okay yung vlog, no? Hanggat sa umabot sa punto na humina ng konti, tapos bumili ako ng lupa.
no, bumili ako ng lupa. Pero yung bahay na yun, wala na yun. Yung sa Cavite, wala na. Hindi ko na in-expect yun na makukuha yung wala na yun kasi ano na yun eh, hindi ko na kaya yun eh. Inaantay ko na lang talaga na mahanggat makatira pa ako, no, hanggat nandun pa yung gamit ko, hindi ano talaga, inaantay ko na lang yun. Kasi wala na yun, ang isipan ko noon, kumbaga maghanap ako ng trabaho, pandemic yun, walang ibang trabaho na mahanap ng panahon na yun. Vlog lang na mag-vlog, nandun ako sa Bukana noon. Kaya yung nasa Zamboanga ako, yung bumili ako ng lupa. So nakita ko doon, nung pagbili ko ng lupa, maganda ang views mga ka-jokes. So nung maganda ang views sa pag sabi ko, nag-declare ko, bibili ako ng lupa, binidyo ko, ganun. Tapos maganda ang views, nag-isip ako kung paano ko pa maging consistent yung konektado doon sa lupa. So ang ginawa ko, magpapagawa ako ngayon ng kubo. So yun, napagawa ako ng kubo, nag-upload ako, malakas pa rin ang views. Malakas pa rin ang views. Ngayon, so sabi ko, ituloy-tuloy ko to kasi maganda ang views nitong sa Zamboanga, no. So ngayon, pagawa ko ng pagawa hanggat sa hindi siya naging kubo. Kalaunan hindi siya naging kubo, naging bahay na siya. No, naging bahay na siya. Nakita nyo naman na yung bubong niya ano pa rin, ipa pa rin siya, no, kasi nga yun talaga kubo sana. Kaya lang naging bahay na siya kasi patagal. Siyempre pag magpagawa ka ng bahay kasi ano yan eh, kubo or bahay, paunti-unti mas maganda pa yung wala sa plano kasi mapapaganda mo siya at mapapalaki. Yun, ganun yun. So ang nangyari nun, naging consistent yung aking views nun, na talagang malakas. Ngayon, hindi ako nagsisisi kung bakit ko binili yun. Kasi kung pagbabatayan natin yung galing doon sa bahay sa Cavite, wala na sa isipan ko yun eh, wala na yun eh. Kumbaga kung kayo ang nasa sa ano ko, kalagayan ko, wala na yun eh. Hindi ko na inaasahan yun na makukuha ko pa yun, mababalik pa sa akin yun yung bahay na yun. Ngayon, di siyempre, dito tayo sa sa kasalukuyan. Kumbaga, ito ang magandang oportunidad na meron ako, maganda ang views ko, maganda ang income ko, kaya dito ko tinuloy-tuloy sa Zamboanga, sa Pinyan. So ibig sabihin doon, malaking naitulong nung bahay na yon sa Pinyan sa channel ko. Kasi naging consistent kasi dito kasi sa pagbablog, kung kaya mong maging consistent yung pagbablog mo, maganda ang views mo, magtuloy-tuloy ka dito, doon ka. 'Di ba? Yun nga, sabi nga ni Idol, 'di ba, kung saan ka komportable, doon ka. Kung saan ka maganda ang views mo, doon ka. Kung saan ang palagay mo na medyo mahina ka dito, doon ka. Kaya nga ako, galing akong Zamboanga, nung nandun na ako sa Zamboanga, humina na ako, pumunta naman ako ng Davao, lumakas ang Baguio, humina na naman, kaya nga nandito na naman ako sa Cavite. No, pagdating ko sa Cavite, lumakas na naman, tapos humina ng Baguio, dito na naman ako sa Burias Island ngayon. So kung ano yung sinabi ni Idol, kasi meron kasi ako nakita doon sa comment section na ganito ang sinabi ni Idol, ganyan, ginagawa ko po yun mga ka-jokes, na mag-isa, no, iniikot-ikot ko po yun na mag-isa. Una na, kasama ko si Jan Igor nung una dito, pero siyempre may pamilya siya, may trabaho siya, kaya nagpaiwan ako dito kasi may pinupokus ako dito, yung Facebook ko, which is okay naman ang takbo ngayon. Yung boss jokes nag-vlog pa. Yun, so doon tayo sa na mayabang daw ako kasi nga pagawa ako ng pagawa ng bahay, meron naman palang bahay na hindi pa nababayaran, na bakit daw ako nagpapagawa ng bahay sa Zamboanga, sa Pinyan. So hindi po yun yabang, no, kasi wala na yun eh, wala na sa isipan ko yun eh. Kumbaga hindi ko na pinupokus doon, kasi kung poproblemahin ko pa yun, mabubuang ako nung panahon na yun. Nawala na yung pamilya ko, nawala na lahat, iisipin ko pa yung bahay na yan, isinantabi ko na muna yun. Kaso lang, merong bagong pagkakataon na dumating, no, merong bagong pagkakataon na dumating na sa vlog, na which is konektado sa aking trabaho na pagbablog. Doon ako tinuloy ko yung pagpagawa ng bahay. Naging consistent yung vlog ko doon, tuloy-tuloy siya, tuloy-tuloy. Kaya nakakatulong sa akin, hindi ako nagsisisi, hindi siya yabang.
No, ang pagbili ko naman ng bahay doon sa ano, negosyo din naman. Meron kasi nag-comment doon na di ka kasi nagnegosyo noong unang panahon. Oo, na di ka nagnegosyo. Dito naman tayo sa negosyo ang pag-usapan natin. Ang pagninegosyo kasi kailangan niya ng tamang puhunan. At kailangan din niya ng tamang focus. Kung magfo-focus ako sa negosyo, vlogger ako, ito ang gusto kong gawin, ang pagbablog. Ito ang mahal ko, ito ang gusto kong komportable ako sa pagbablog, kaya dito ako. Ngayon, pagdating naman sa negosyo, kailangan mo nang fokusan ng time yan. Kung wala akong time para doon sa negosyo na yun. Pero unang-una, bago ka mag-declare ng negosyo or gumawa ng negosyo, kailangan mo ng puhunan. No? Pero kung yung puhunan mo naman ay sapat lang, huwag ka na munang magnegosyo. Kasi mababaon ka lang doon pagdating ng panahon. Ang naisip ko nung unang panahon, habang malakas pa ako na nagbablog ako, may pera pa ako nung unang panahon, ibinili ko ng lupa sa Pinyan. No? Ibinili ko ng lupa sa Pinyan. Yung inisip nyo na bayaran mo na yun sa Cavite, hindi, kasi wala na yun. Wala na yun. Ngayon, ibinili ko na lupa sa Pinyan kasi ang inisip ko, pag yung pera na hawak ko, hindi ko pa to anuhin, baka mawawala lang. Ang inisip ko, bibili ako ng lupa. At the same time, mapapakinabangan ko rin, matitirhan ko rin doon habang malakas pa ang pagbablog ko nung unang panahon sa Pinyan. So nagawa ko yun. Naging consistent, ilang buwan ang tumagal nung naging nakakatulong sa channel ko yun, kasi habang naging consistent ang channel mo, na may vlog ka, may views ka, ganun, nakakatulong yun sa pag-grow ng channel mo. Hindi yung malakas ka ngayon tapos humina ka, wala ka man lang ginawa, vlog ka pa rin ng vlog kahit mahina. Hindi, sunggaban mo yung malakas na yung halimbawa, lumina ka, tapos nandun ka sa isang part ngayon na malakas ka sa bagay na to, bumili ka ng lupa, nagpagawa ka ng bahay, doon ka, tuloy-tuloy mo. Kaya po naging consistent po tayo ngayon, na nandito pa rin po tayo at nakikita pa rin po ninyo ako sa pagbablog. No, kasi ito ang komportable ako mahal ko yung ginawa ko, wala akong pinagsisisihan na kung ano man to ngayon. Umabot lang talaga sa punto na ang dami ng mga nangyari, no? Ang dami ng mga nangyari. So, dahil nga itong sa Zamboanga, hindi naman ako taga roon, at may nangyari pa na niluuban yung bahay ko. So, doon ako natatakot kasi ako lang naman mag-isa ang titira doon sa bahay na yon, sa Zamboanga. Gusto nyo ba na doon ako titira? Na malay natin balang araw magbabiral na lang tayo bigla dahil nilupa na ako, or dilat na ang mata ko nung natuklasan ako. Kasi nga ako lang mag-isa, may banta na nga kumbaga pinasok na nga yung bahay ko doon sa Zamboanga. Tapos titira pa ba ako doon na ako lang mag-isa? Hindi, nag-aantay ako ng makakasama ko na pwedeng tumira doon sa Zamboanga. Ngayon naisip ko ngayon na pupunta na ng Davao. Sabi naman ng paggawa ako, bakit pa daw ako nagpagawa ng Davao? Sa mga sulit na subscriber ko, sa talagang sumusubaybay sa akin, bago man nangyari yung Zamboanga na yon, nauna yung Davao na naipagawa ko. Nauna yun, nabinbin lang yun kasi nga gumagala-gala ako, nagbablog ako kahit saan-saan, nagtatrabaho ako kahit saan-saan ako napunta. Nagtatrabaho kahit saan. Kaya nabinbin lang muna yun kasi sa Davao nandun lang naman yun walang problema yun. Pero may bubong na yun para hindi lang masira. Itinuloy ko lang siyang ipinagawa nung nandun na ako, nung may nangyari na doon sa Zamboanga na nilupan yung bahay ko. Kaya ang desisyon ko, doon na lang ako sa bahay ko, sa lugar ko, dahil komportable ako, walang mananakit sa akin, walang posibleng mananakit sa akin kasi bahay ko yun, lugar ko yun, sa Davao yun. Kaya ang naisip ko, gagawa na lang, itutuloy ko na lang unti-unting pinagawa yung bahay ko doon. Actually ako, hindi ko ipinagawa, ako mismo ang gumawa kasi wala naman akong pera no, materialis lang ang binili ko, tapos ako lang mismo ang gumawa. Tapos meron na ako makakasama doon, kamag-anak ko lang din yun, kaya para para lang makalibre, no, para lang makamura ng makakatulong.
no. So yun yung ginawa ko. Wala po akong ginastos na malaki doon sa Davao. Wala akong ginastos na malaki, materialis lang, no. Nakita nyo naman sa mga vlog ko, pwede nyo balikan nyo na ako halos ang gumawa doon sa bahay na yun. Mag-file ng hollow blocks, maggawa ng lahat-lahat doon. Halos ako lang. Opo, naglubat na tayo. Opo, halos ako lang po ang gumawa doon sa bahay na yon, no. So wala tayong dapat ano doon na ikaano na bakit pa ako gumagawa ng ano doon sa bahay, sa Davao. Yon, so naglubat na naman tayo. Yung sa bahay ko sa Davao, kunti lang ang ginastos ko doon kasi halos ako lang ang gumawa doon. Kung meron man ako nakakatulong doon ay mga kamag-anak ko rin po yun. Hindi po yun binabayaran ng malaki, no, kasi sila ang nagboluntaryo na tutulungan ako para magkaroon ako ng bahay, no. So yun po yung nangyari, no. Ang ginagawa ko lang po noon, pag may pera po akong sinasahod sa YouTube na kahit kunti lang, kahit tipirin ko yung aking pagkain para lang makabuo lang ako ng bahay at ako na ang ginagawa ko po yun. Ito namang sa Cavite kasi huli na bago lang ito na dumating sa buhay ko ulit, no. Kasi si X pala, inaabang-abangan niya na umabot sa punto na ma-invite sa bidding. Ma-invite kami sa bidding. Pero nabili ko na yung lupa, sa Zamboanga. Tapos na, napagawa na, no. Sa Davao, unti-unti ko nang pinapagawa. Yung sa Cavite, hindi ko inakala na ma-invite kami doon sa bidding. So, hindi lang naman ako magdesisyon noon, pati yung ex ko magdedesisyon din kasi kasal kami noon. Ano yun conjugal property pa rin yun, no. Gusto niyang kunin yung bahay para kay Kian kasi nga yun nga ang iniiyak-iyakan ni Kian kasi nga bahay daw niya ganyan-ganyan, nasanay siya doon sa bahay na yon. Kaya sabi ko, sige, pagtulungan natin, total applyan lang naman natin yan, ganyan-ganyan. Ngayon di in-applyan niya. Hindi ko rin inisip yun na tutuhanin niya. Nagtaka na lang ako nung na sinabihan niya ako, sige, itong requirements ganyan, magtulungan tayo, ganyan. Okay, sige, nagtulungan tayo. Hindi ko naman inakala na ma-approve. Pero huli na yan, yung ulitin ko ulit, yung sa Cavite huli na yan. Nangyari na lahat-lahat sa Davao, nangyari na lahat-lahat sa Zamboanga. Wala nang bayaran sa Zamboanga, wala nang bayaran sa Davao, no. Ito na lang talaga sa Cavite na bigla na lang sumulpot na naging okay ulit, nanalo kami sa bidding. Oo, nanalo kami sa bidding. So huli na ito. Hindi po natin yung sinasabi po kasi dito na sa mga comment section na meron ka palang bayaran sa Cavite, bakit nagpagawa ka pa ng bahay sa Zamboanga? Kung hindi ko ginawa yun, baka yung pera na yun kung saan-saan na napunta, no. No, pero hindi ko po kayo masisisi. Hindi ko po kayo masisi kasi hindi nyo naman po alam kung ano talaga buong pangyari. Hindi naman po lahat ng panahon na bawat kilos ko sinasabi ko nga po. Kaya nga po ito ngayon, may manangyari na naman. Sabihin ko na kahit na negatibo para sa akin, sabihin ko na kasi para talagang masubaybayan yung may kwento, kumbaga ang sinasabi ko dun sa unang video ko, para may kwento, para malalaman. Ito siguro sa part 2, part 2 na ito ng aking medyo nagsusulputan na naman, lumabas na naman yung mga viewers natin at mga nagko-comment ganon. So hindi nila alam yung mga ipiniliwanag ko nung unang panahon, baka nakalimutan nila or hindi sila nakasama doon sa na yon, sa mga vlogs ko nung unang mga panahon na ako. Ito ang dahilan kung bakit ako pabalik-balik na nagkukwento, na nagpapaliwanag para naman yung iba, no, maliwanagan. Kasi meron kasi nagsabi hindi mo na kailangan magpaliwanag kasi alam na namin. Sa mga sulit kasi alam na nila yun, naintindihan na nila yun. Pero yung mga solid din na hindi pa na-notify, hindi nila nalalaman yung mga paliwanag ko nung unang paliwanag, baka sa pangalawa, sa pangatlo, sa pang-apat maintindihan nila kasi maipaliwanag ko ang sitwasyon ko. Kaya ito yung nangyari. Natapos na yung bayaran lahat sa Zamboanga, napagawa na yung bahay, no. So yung sa Davao naman, dahil nga sa mga pangyayari,
na nilooban yung bahay ko sa Zamboanga, na pag-isip-isip ko na baka mamatay ako doon o kung ano man, delikado ang buhay ko doon. Kaya doon ako sa lugar kung saan ang pamilya ko nasa paligid. Kaya inuunti-unti kong pinagawa ang Davao, no? Kaya para lang mapagawa-gawa ko ng unti-unti yun, ako na mismo ang gumawa. Makikita nyo yun sa vlog ko, pwede nyo balikan, na ako na mismo ang gumawa, no? Halos dun sa bahay ko, kumuha lang ako ng makakasama ko para lang meron na akong mag-alalay, mag-abot-abot para sa masa, yung ganun, magkasama ko, magpala-pala, ganun. So kunti lang ang ginastos ko rin doon sa Davao kasi ako mismo ang gumawa. Materialis lang at basta halos tinipid ko na ngayon sa bahay para makapagpagawala ako ng bahay kasi doon talaga ako titira, doon ako masaya, doon ako komportable sa lugar kung saan ako ipinanganak. Oo. So yun, no? So tapos na tayo doon sa Davao, no? So yung doon naman sa bakit ko, ulitin ko ulit ha, yung sa nagsabi meron ka palang problema sa hindi pa tapos yung bahay mo sa Cavite, bakit ka nagpagawa ng ganon? Huli na po dumating ang bahay na yan ulit sa amin, no? Sa bidding, nagtaka na lang ako, sinabi sa akin nung ex ko na ito process natin ganito kasi para kay Kian. So nagdesisyon siya, ama ako na gusto ko rin na yung anak ko meron ganon. So sige, go. Total dalawa naman kami. Nagkataon lang na timingan din na walang pera din yung ex ko, tapos ako din medyo alanganin din sa ngayon, no? So yun ang mga pangyayari, mga ka-jokes, no? Sana po maintindihan nyo, napaliwanagan ko po kayo ng maayos. Himay-himayin po sana natin, no? Ang bawat tao ay meron po tayo kanya-kanyang tinatahak na buhay, araw-araw, buwan-buwan, linggo-linggo, taon-taon, no, na hindi po natin alam kung paano po natin pari-pareho napagtagumpayan or napagdaanan or naresolba ang mga bawat kung ano ang mga problema na meron tayo sa bawat panahon, no? So ako po kaya ko naman sinabi to sa inyo ngayon para po malaman ninyo, para po sa susunod meron pong idea, kung meron naman ganitong mga pagkakataon na may problema yung mga ganyan-ganyan, sasabihin ko pa rin po yun kasi na nandyan kayo ng mga tagasunod, mga subscribers, followers, no, na sumusubaybay sa akin. Salamat sa inyong lahat, no. At ako hindi po ako nagagalit dun sa mga sa mga nagsasabi ng medyo nasasaktan lang po ako ng bahagya dun sa mga sinasabi, no, kasi hindi rin naman natin masisisi kung ano yung mga sasabihin nila kasi sila naman ay nagdedepende lang din sa mga nakikita nila at nalalaman, no? So bawat isa po kasi sa atin ay meron tayong mga paraan, no? Sabi nga, walang problema na hindi masusolusyonan, no? Dumadaan ang panahon, nagtataka ka na lang, nasusolve mo na pala ang problema na yon. So hindi ko alam kung ano yung mga nangyayari, kung ibang mga problema ko nasusolve ko, no? Kaya hindi rin po alam ng ibang mga nanonood, no, kung paano ko na-resolve yung mga kung anong pamamaraan, no? Kaya yun po yun, no? Ang sa akin lang kasi doon na-alarma lang ako doon sa sinasabi na mayabang ka kasi kung ano-anong pinapagawa mong bahay, papagawa kasi ganito, tapos inuna mo pa itong bahay na to sa Zamboanga, tapos meron ka palang bayaran sa Cavite. Hindi po, no? Huli na po yung Cavite na yan, no? Nung nalaman ko po yun, na bidding, nanalo kami sa bidding kasi nga kami po ang first owner, kaya kami po ang nanalo sa bidding. Kaya po natuwa rin po ako kasi para sa anak ko yun, para kay Kian, no? Kaya natuwa ako kasi kahit paano mabigyan natin si Kian ng kasiyahan na naman ulit, no? Kasi yun yung pangarap niya na bahay. Kaya lang nagkataon lang po talaga na siyempre humina tayo, nagkataon parang kung kailan pa nagkataon na humina ko, yung trabaho din ni ex medyo humina din. Meron talagang panahon na talagang para bang kung sa Bisaya pag isungsog ka ng panahon, no, sungog or ang tawag nun sa Tagalog, no, meron talagang ganon, no. Kaya ang akin ngayon, pinipray ko lang, no, na sana mapagtagumpayan ko to. Yon, so ko sakit na pa ako. Sakit na pa ako. Nandito ako sa sa bangka, mga ka-Diyos, yan, upo ako dito sa bangka. Yan, pakita ko lang sa inyo, pahinga lang muna ng konti kasi yung pa ako sumakit dahil naka ganon ako kanina, naka cross legs.
So, yun na nga mga ka-Jokes, ano. Ang sa pag-ibig kasi, hindi yan agad-agad na ano, na mapunta yung bahay mo sa bidding. Mahabang proseso yan, mahabang panahon yan bago ka ma-invite for bidding. No, ganun yun. So, hindi ko naman ini-expect yun na ma-invite pa ako kasi wala naman akong idea nung unang panahon. At saka yung ano talaga, yung nasa isip doon na isali sa bidding, yung si X, no? So, kung ano yung gusto ni X, si X kasi hindi, unahan ko na kayo ha, yung mga nagsasabi kasi doon na baka mahal mo pa si X, kaya ganto. Hindi porket binablog ko si X ay mahal ko si X, ay gusto ko nang bumalik kay X. Hindi po, nakikipagtulungan lang po ako kasi hindi po porket hiwalay kami ni X ay may anak po kasi kami. Pero kung wala akong anak, hindi na ako makikipag-usap dyan, no? May anak po kasi kami, hindi kami pwedeng mag-away, no? Past is past, nakapagpatawaran na sa isa't isa, no? Ang sa amin na lang ngayon ay mag-usap para sa kabutihan ng anak namin na si Kian. Dapat lang magkapatawaran, no? Kasi ano na yun, nakaraan na yun. May kanya na siyang buhay, may 4 na anak na siya doon, pang-5 si Kian. Ako naman, tuloy ako sa buhay ko, nagbablog ako, ikot ako kung saan-saan, no? Kaya ito ang nangyari ngayon, no? So hindi natin masisisi yung mga nagko-comment, no? Itong si Ronil oo. Wala kasing alam si Ronil eh. Ang naalaman ni Ronil ngayon lang nung nakita niya itong vlog na to. Yun, Ronil, nahuli na po yung Cavite na nakuha ko ulit. No, nakuha ko na po yung nabayaran ko na lahat-lahat yung sa Zamboanga bago nakuha ulit ang sa Cavite. No, so walain mo na sa isipan mo yung yabang, no? Hindi ako nagmamayabang mga ka-Jokes. No, sinasabi ko, kung nagmamayabang pa ako hanggang ngayon, kahit may problema ako, sinasabi ko sa inyo na may pera ako, dami kong pera, dami kong bahay. Pero hindi eh. Ups and down sinasabi ko sa inyong lahat, no? Ups and down sinasabi ko. Hindi ba maganda 'yon na sa ginawa ko na 'yon, pagdating ng panahon, negosyo din 'yun eh. Investment din 'yun. No, negosyo. May nagsasabi ka sa akin na magnegosyo ka. Ito kasi ang negosyo na gusto kong na kaya ko lang, no? Merong nagsabi na dapat nagnegosyo ka pa noon pa na malakas pa. Hindi kasi hindi ko kaya yung magnegosyo na kailangan kasi sa negosyo malaki ang puhunan eh. Ang tanging alam ko lang dati na pwedeng inegosyo na hindi mo na kailangang pagtuunan ng pansin ay ang pagbili ng lupa. Ang pagbili ng lupa, bibilhin mo, kalaunan, ibenta mo ng mas mahal. Ngayon, marami kasi nag-comment na ibenta mo ni lupa sa Binyan. Ibebenta ko po talaga noon. Matagal ko nang pinaplano yon. Ibebenta ko po talaga yon, no? Kasama yun sa plano, no? Nagkataon lang na wala pa ang papel, no? Inaantay lang namin ang papel, no? Inaantay ko lang ang papel. Lahat kami doon na nakabili, inaantay lang namin ang papel na maibigay na sa amin lahat. Tapos para mas maibenta natin na mas mahal, no? So yun na po ang inaantay natin, no? So hindi po natin pwedeng ibenta kaagad dahil may problema tayo. Ibenta mo na kaagad yung ganyan-ganyan. Hindi po natin maibenta kaagad ng ganun-ganun ng basta-basta. O kung maibenta mo yun, mura, no? O di lugi ka. O di ba? Hindi po natin pwedeng ibenta kaagad yun, no? Ang unang-una, ang rason kung bakit hanggang ngayon hindi pa nibenta, wala pang papel, no? Antayin lang po natin. Mas maganda po ang plano ko pagka dating ng panahon. Pag maibenta ko yon, doon pa rin ako sa dati kong plano. Pag maibenta ko yon, magpagawa ako ng apartment doon sa palibot, doon sa bahay ko sa Davao. Which is doon ako mag-focus. Katulad nung may nag-comment dito na dapat mag-focus ka kasi sa isang lugar. Opo, inuumpisahan ko na po na mag-focus doon sa isang lugar. Kung saan, sabi dito, kung saan mo mahal, kung saan mo gusto, saan ka komportable, doon po. Opo, komportable po ako sa Davao. Doon po ako magpapagawa. Kaya po, inuumpisahan ko na po sa Davao eh. Kasi doon po ako komportable, doon po ako masaya, no, natitira. Hindi po doon sa Pinyan, no, kasi wala po akong kamag-anak doon,
No, wala pa akong kamag-anak doon. No. At saka siyempre po nilooban yung bahay ko, baka maulit-ulit. Yun po ang nasa isipan ko, ako lang mag-isa natitira doon sa bahay na yon. Kaya hindi po ako titira doon. No, hindi po. Ganun lang, ganun kasi may property tayo eh. No, ganun lang tayo. Hindi po nangangahulugan na kaya po ako pala mga kajoks. Na nandito na naman ako ngayon, 'di ba? Sabi nga ni Idol, may nagsabi kasi doon sa comment section na, 'di ba? Ang sabi ni Idol dati na kung kailangan mo, kung mahina ka na dito, punta ka na naman doon sa iba. Kung mahina ka dito, punta ka naman sa iba. Which is ginagawa ko naman po. Ito ngayon, ako lang dito mag-isa. Oo, una kasama ko si Jan Igor papunta dito, pero saglit lang siya, tapos umuwi siya. Nandito pa rin po ako. Sinusubukan ko pa rin po ang aking kapalaran dito sa pagbablog, no, sa aking trabaho dito sa sa Burias Island, no. Unang-una nung sa Zamboanga, oo, malakas nung una. Tapos may nagsabi kasi doon na malakas naman yung hindi naman gaano kabagsak yung ako po ang nakakaramdam kung bagsak ba o hindi, kung humina ba hindi ang aking views doon, or kumita ba o hindi doon sa Zamboanga. So nararamdaman ko po na parang humina na po siya. Kaya pumunta na po ako ng Davao. Nung pagpunta ko po ng Davao, lumakas na naman ulit. Bahagya na namang humina. Paghina na naman, pumunta na naman ako ng Cavite. Ulitin ko naman po ulit ha. Pagpunta ko sa Cavite, lumakas na naman po. Nakunting ko doon si ex, yung anak ko, yung ganyan-ganyan. Lumakas naman po. Medyo humina na naman po. Pumunta na naman po ako dito sa Bukana. Kasama kami ni Jan Igor, 'di ba? Pumunta kami sa Bukana. Nung panahon ng challenge, kasama namin doon pumunta ako doon sa Kapanalig, pumunta ako doon sa Kubunuto, pumunta ako doon kay Idol Japper Sniper. Pero hindi naman po ganun kalaki ang viewers din po. Hindi po lahat ng panahon na malakas. Hindi po lahat ng panahon malakas. Katulad noon, challenge na challenge dapat may malakas kami na views doon nung pumunta ako doon kay Kapanalig, pumunta ako doon kay Kaman, pumunta ako kay Idol. Pero hindi naman ganun kalakas. Mga kajoks, nakita niyo naman, pwede niyo balikan. Nung pumunta ako doon kay Idol. Hindi po lahat ng panahon ng no. Katulad nito, nandito ako. Meron akong content na ganito. Lumalakas din. So tsamba-tsamba lang din po, no. Ang pagbablog kasi hindi ganoon talaga ka-consistent eh. Except na lang kung katulad ka ni Idol Japper Sniper na talagang kilala niya, malakas na yan. Pero kahit nga si Idol Japper, humihina din naman po, di ba? No, so kahit ibang mga vloggers, no, humihina din po sa panahon na to ngayon. Kaya tiis-tiis lang po tayo, no. Yun po kung husgahan kasi lahat ng aking mga ginagawa ay yun po ang sa palagay ko na tama, no. Yung bahay ko na yun sa Zamboanga, kung hindi ko pinurchase yun, meron pa ba tayong mapag-usapan ngayon? Meron pa ba akong ibang option pagdating ng panahon? Di ba wala na? So tama lang po yun, no. Aanhin ko man yung pera ko nung unang panahon na wala, sabihin ko na, ibayad ko to sa Cavite. Ano ibabayad ko doon sa Cavite na wala pa naman yung sa Cavite? Hindi pa ako na-invite ng forbidding nung unang panahon nung nag-purchase ako, nung nabili ko yun sa Zamboanga, or yung hindi ko pa nabili yun sa Zamboanga, di ba? So mali po kayo doon sa inisip ninyo na na inuna ko yung sa Zamboanga, tapos meron pa pala akong bayaran sa Cavite. Mali po yun, kasi kung nagkataon na nandoon na yung sa Cavite, hindi ko na binili yung lupa doon, lahat ng pera ko baka wala na akong bayaran ngayon sa Cavite. Ganun po yun mga kajoks. Hindi naman po ako tanga siguro, hindi naman po sira na siguro yung ulo ko para unahin ko yung isang bagay na meron pa palang isang hindi. Katulad ngayon, may problema ako na sa bahay, tapos may pera ako, ibibili ko ba ng lupa dito sa Burias Island? Hindi. Ibabayad ko yan doon sa bahay ko sa Cavite. Ganun yun. Nagkataon lang nung unang panahon na wala pa yung Cavite na yun. Wala pa, hindi pa ako na-invite ulit, no. So pabalik-balik ko itong sinasabi para kasi baka mamaya merong bagong pasok dito sa viewers natin, baka mayroong bagong pasok, hindi napakinggan yung sinabi ko kanina, o baka ngayon nandyan siya, mapapakinggan niya. Pasensya na dun sa mga nakasubaybay simula nung umpisa nitong vlog na to, no, kasi alam nyo na nung una kong sinabi, pero may bagong pasok tayo, no. Baka hindi niya alam, baka na naman sa susunod sasabihin na naman niya kasi hindi niya alam, hindi niya naintindihan yun, hindi niya narinig yun. Baka na naman, siyempre hindi niya alam eh. Hindi ko na babanggitin ulit. Kailangan kong banggitin ulit, no. So yun po yun mga kajoks, no.
Hindi kasi ako marunong magpaliwanag mga kajoks, hindi ako katulad ng mga galing magpaliwanag. Basta ako sinasabi ko kung anong nasa isipan ko, bahala na kayong umintindi mga kajoks, no? Basta ako masaya ako kung ano mga nangyayari sa akin ngayon, kung anong nandito ako sa Burias Island, may mga plano ako, pero ito may hindrance na naman, may bagong na dumating na problema. Kaya sige lang, tulungan nyo na lang ako mag-pray mga kajoks, na huwag nyo na lang akong husgahan kasi nakakasakit kahit papaano. Sanay na ako, sanay na kami bilang isang vlogger. Dali lang. Ayun, so naglubat na naman tayo ulit. So bilang isang vlogger, sanay na ako ng mga bash, sanay na ako ng mga critics, sanay na ako dyan sa mga ganyan. Pero minsan kahit papaano, sa katagalan na pinupukol ka ng pinupukol, siyempre masasaktan ka rin po. Tao lang din po ako mga kajoks, no? Tao lang din po ako. Pareho lang tayo, ordinaryong tao, isang taong nakikibaka, nangangarap na maging isang vlogger, na maging successful, yung mga ganon, no? Lahat ng mga posibilidad na naisip ko ay ginagawa ko po, no? Ginagawa ko yun kasi sa mga pangarap ko na gusto kong matupad, no? Kaya salamat sa inyong lahat, no, na mga nandyan na sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat, no, kasi hanggang ngayon nandyan pa rin po kayo. Meron pong mga nakakaintindi, meron din pong hindi nakakaintindi, kaya po sa mga nakakaintindi, pasensya na po kayo kung paulit-ulit kong sinasabi ito, no? Kasi meron po kasing iba na hindi nakakaalam. Ito naman, dapat pinarintahan mo yan, jokes, yung renta. Doon naman sa usaping renta, dapat kasi parintahan ko yan. Kaya lang, sira na kasi yung kwarto doon sa taas, yung dalawang kwarto doon sa taas. Siyempre, anong tulugan ng mga tao na mga rerenta? So, sira na, no? Kailangan ko pa siyang ayusin yung bahay na yon, yung kwarto lang, kasi si baba okay na yun eh. Kailangan pang ayusin yung kwarto, na mawala yung malagyan ng pintuan kasi nabagsak na yun din sa anay, yung kwarto doon. Kailangan ko siyang ayusin bago ko siya parintahan, no? Sana mag-boom na tong Facebook ko, no, para kumita na, no. Ang Jokes Margatinis ko dati na profile, ginawa ko na ngayong Boss Jokes, no. Baka pwede ninyo akong masuportahan din doon mga ka-jokes. Boss Jokes lang. Gumaganda na po yung aking reels, gumaganda na po yung aking views, unlike before na hindi pa ako nagpo-focus sa Facebook, na maka 1,000 ako isang linggo muna bago magkaroon ng 1,000. Pero ngayon, makukuha ko na lang siya ng 1 day, minsan wala pang 1 day, wala pang 1 oras, meron na akong 1,000. So ganoon po ka mga ka-jokes. Minsan babanggitin ko po sa inyo ang mga sikreto sa mga nagre-reels dyan, dalawin nyo po ako mga ka-jokes, kasi minsan pagka medyo okay na, magla-live din po ako, at may mga sikreto din pala yan na para nagawin para yung reels pala natin, yung Facebook natin magaganon. Pero sunod na natin pag-usapan yan, yung ating pag-usapan ngayon tungkol sa bahay, no? Pero siguro magawan ko naman ng paraan to. Kailangan ko lang sigurong pupunta nandito ako sa Burias Island ngayon mga ka-jokes. Kailangan ko sigurong umuwi ng Cavite, ng Maynila, para makipag-usap doon sa Pag-ibig, or kung sino mo yung mga concerns doon, mga dapat puntahan, para baka pwede naman, kasi meron naman tayong makukuha yung sa challenge ng baka pwedeng magparsyal lang, tapos sunod na naman parsyal na ulit, no? Kasi meron naman tayong income sa sunod sa sunod na panahon, meron naman tayong income. Mali natin yung Facebook ko, nakikita ko naman mga ka-jokes, yung Facebook ko umaangat-angat na siya, at may earnings na po mga ka-jokes, no? Yung Boss Jokes na Facebook, may earnings na po, nakikita ko po umaangat, unlike before na hindi pa ako nag-focus sa Facebook, wala talaga, zero. Tapos merong earnings siya pero hindi siya pumapasok. Pero ngayon may nakikita na ako, pumapasok na siya, umi-income na siya mga ka-jokes, monetize na lahat yung Facebook ko, no? So baka kulang na lang ng consistency, no, para magtuloy-tuloy at makaipon ng earnings sa maganda pala sa Facebook mga ka-jokes. Pero bago natin pag-usapan sa sunod na natin pag-usapan yan, yung Facebook na yan, may bigay akong tips para sa inyo, na para mas mabilis umangat ang Facebook, magaan pumasok ang mga viewers, yan, makakatulong ako niyan pagdating ng panahon.
No, so sana masuportahan niyo ako mga ka-jokes doon sa Facebook ko pala. Makakatulong yan sa mga bawat problema ko na kinakaharap. Mahalin natin kung lahat ng mga kapanood dito na 13,000 yung una, no? 13,000, baka ito 13,000 din, na mga kapanood kung mag-follow doon sa Boss Jokes ko sa FB. Malay natin bigla na lang ngayong buwan pala mag-like lang doon at saka mag-subscribe, mag-follow, tapos manunood. Malay natin sa sunod na buwan makaka-income pala ako makakalikom ako ng sapat na pangdagdag doon sa natin. Di ayos na, di ba mga ka-jokes? No, sana po in God's will, itiwala lang natin sa Poong May Kapal ang lahat-lahat, dasal lang tayo, dasal lang ako, na yun lang naman ang sandalan natin, pag may mga ganitong problema, tiwala lang, na mapagtagumpayan mo yun, at sabay isip-isip na rin kung ano ang dapat gawin. Yun lang, pero yun lang, sinasabi ko lang mga ka-jokes, kasi nasasaktan din ako dun sa mga yabang, yung inuna mo yung mga ganito. Dun sa maling akala kasi dun ako nasasaktan, kasi kumbaga nakakapagsalita sila ng hindi maganda, nagkakasala kasi nababato nila, napupukol nila ako ng mga salita na hindi maganda ayon dun sa kanilang napag-alaman. So kailangan kong ayusin din, ipaliwanag para maintindihan din nila na hindi po ako nagmamayabang, hindi ko po inuna yung Zamboanga. Nakuha ko na po yung Zamboanga bago pa po dumating sa akin, at nanalo ako sa bidding doon sa Cavite. Nakataon lang na humina yung ating income, kaya medyo na delay na bumagal yung ating pagbayad doon sa sa pag-ibig, so ganun talaga, kailangan nating tanggapin ang mga ganyang pagkakataon, ako sinabi ko lang sa inyo mga ka-jokes na may problema ako, ganito, hindi po ako nagkunwari, hindi ako nagkunwari na nakikita nyo naman sa mga vlog ko mga ka-jokes, sinasabi ko, oy may nakuha ako na ganito, nakuha ko na, di ba? Pinapaalam ko sa inyo lahat kasi karapatan nyo yan, kasi nasubaybayan nyo yung buhay ko, nakuha ko na yung bahay na ganito, nanalo ko sa bidding, ngayon medyo naalanganin ako, sinasabi ko pa rin yun, hindi ako nagkukunwari na marami akong pera, marami akong bahay, mayaman ako, hindi ako nagaganon, bagkus na-i-vlog ko yung mga ginagawa ko, ako mismo gumagawa ng bahay ko sa Davao, ako mismo ang nagpapalitada, ako mismo nag-asintada, ako mismo gumawa ng mga ganito, para makapag din naman sa iba na, uy, pwede pala tong ganito, di ba? Ako po ay isang vlogger lang dati na nag-umpisa lang din, katulad ngayon nag-umpisa pa rin, small YouTuber pa rin, pero pinipilit ko at ginagawan ko ng paraan mapagawa ko yung aking pangarap, yung aking mga plano, na kahit wala tayong pera, kaya ako na po ang gumawa ng sarili kong bahay doon sa Davao, so tapos na siguro tayo dyan mga ka-jokes. Sana maintindihan natin mga ka-jokes na hindi po ako nagmamayabang, hindi ko po inuna yung sa Zamboanga, hindi ko inuna yung sa Davao, bagkus na-purchase ko na po lahat yon bago pa na-approve sa akin yung bahay ulit sa Cavite, so hanggang dito na lang siguro mga ka-jokes, salamat sa inyong mga comment, at ayun, may paliwanag na naman ako ngayon, may content na naman ako ngayong araw na to, dahil sa mga comment ninyo, salamat, at hanggang dito na lang yung ating vlog. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong panonood. Nakaabot na naman kayo dito sa dulo ng aking video. Pag may mag-comment na naman, ay papaliwanag na naman natin to, kasi ibig sabihin hindi pa nila naintindihan mga ka-jokes. Kaya sa mga suli dyan, salamat sa inyong pag-unawa, sa inyong pag-intindi, at still nandito pa rin ako, si Jokes TV. Hindi pa rin ako susuko mga ka-jokes, sa ating mga hinaharap sa buhay. Bago magtapos itong vlog na to, shoutout pala muna kay Kuyang Imit, ang napakabait kong Kuyang Imit na talagang simula noon hanggang ngayon na nandiyan pa rin nakasubaybay sa akin, nakasuporta sa akin. Salamat Kuyang Imit. At hanggang dito na lang, ako pa rin po si Jokes TV na palagi nagsasabing mahal ko kayo and God bless us all. Salamat po sa inyong lahat. Paalam. Bye-bye po sa inyong lahat.